Merry Christmas sa mga kapwa natin mga OFW diyan sa Pilipinas. Maraming nag-ano diyan ngayon sa Kapaskuhan na to. Sulitin ko, Merry Christmas po sa buong mundo ngayon, kung saan man ang mga kapwa natin Pilipino na naroon. So itong video na to, ipapakita ko sa inyo yung gaano ba kabastos tong si Franz Castro na convicted, pero ang kanyang ginawa dito kay dating Pangulong Duterte ay sobrang pangbabastos. Kaya ang tuloy, ang ginawa ng dating Pangulo, inasar siya. Pinagtawanan pa si Franz Castro sa loob mismo ng Kongreso. So, bakit ko nasabing sobrang bastos niya? Eh, ang sabihin ba naman yan ay Mr. Duterte? Eh, dating Pangulo yan. Ang kanyang sinabihan na ganyan yung Mr. Duterte. Ano mo talagang walang galang. Hindi naman yun dapat na sabihin niya ng Mr. Duterte kasi ano natin yung track record natin ng ating Pangulo kung saan to nanggaling. Abogado, dating fiskal, dating mayor, nag-vice mayor, nag-congressman, nag-presidente. Mantakin mo naman yan, saan mo pupulitin tong Franz Castro lang, kung saan nanggaling lang to siya. Tapos itong ginawa niya ngayon ng pangbabastos ay ginawa lang niya ng Mr. Duterte. Ilang beses yan, sinabihan niya ng Mr. Duterte. Kung matino kang pagkatao, hindi mo tawagin Mr. Duterte. Lagyan mo naman ng galang. Isa pa, mas matanda sa iyo yan ng edad. Doon na lang tayo magbabase sa edad kasi yan, ang Pangulo natin, di hamak na mas sa iyo yan sa edad. Mas senior yan sa iyo. Pag ganito man lang klaseng tao na magkakandidato ng senador, ano yung natin dito sa kanya? Anong suporta dapat natin ibigay sa kanya nitong Franz Castro na to? Karapat dapat ba siyang suportahan na magiging senadora? Para sa akin, wala siyang dapat matanggap na buto sa mga Pilipino. Pag may buboto nito sa kanya, tanga na lang ang mga taong buboto nito sa kanya. Kasi nakita natin ano ang asal nito. Hindi lang dito kay dating Pangulong Duterte ang nito, ang hindi magandang inasal. Bueno, bago ko ipasok ang video, sana po kapag subscribe na kayo at saka i-like itong video na to at paki-share na lang din. Ipasok ko na yung video. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan Hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Ito sabi ko nga, hindi lang kay Pangulong Duterte siya na nagiging bastos. Ito si VP Sara, binastos nga niya nung pumunta rin to sa Quadcom. Nung pumunta to sa hearing din ng mga budget doon sa kay Jewel Chop, binastos niya. So ito yung
dating maestra na nandyan ngayon sa Kongreso na convicted na magsalita pang sobrang garapal. Parang galing to sa Avenida eh. Alam niyo sa Avenida, kung anong mayroon diyan naglipana diyan. Avenida at saka sa may sa may recto, kung anong mayroon diyan, mga mukha nito ni mukha nito ni Franz Castro. Yung mga nandiyan nag-aalok kahit sa umaga, alas 7 ng umaga, dadaan ka dyan, sabihin pa sa'yo na pangkapi, kamukha ni Franz Castro. Ganun yung tingin ko nitong Franz Castro na to kasi hindi na siya hindi na siya normal na magsalita. Parang niya na mas powerful siya kasi nandyan siya. Ito ngayon ba ipapakita niya na kakandidato ng ng senadora tapos ganyan ang niya tapos mayroon pa yung 'di ba sinabi pa niya na although baka mayroon pong mga supporter dito o mga ni Presidente Mr. Duterte, wag namang kaya tuloy pinagtawanan siya, pinaglaruan siya ng dating pangulo kasi bastos ka magsalita at saka wala kang alam sa batas. Ano bang mo niyan magtatanong-tanong ka diyan pero wala ka namang alam sa batas? Di ko nga naintindihan nitong mga committee na to bakit kinuha yan dyan para magiging miyembro dyan sa kanilang committee na wala namang alam sa batas. Tapos ngayon, ang niya, yung mga may alam, yun pa yung tinatarget niya. Ano nangyari kay ngayon? Ayan ang dati kay sa OVP, itong Chief of Staff ng Vice President, pinakontempt niya. Tapos sino pa yung mga niya? Mga pinag-initan niya. Ito yung mga mag-amang Duterte. Sobrang init siya diyan. Itong si VP Sara, niya doon, ginawa niyang sobrang bastos kay VP Sara, tinawag niya pang pusit. Samantala siya ang mukhang pusit. I-compare naman natin yung mukha nilang dalawa kung sino yung mukhang pusit. Itong VP natin na napakaganda kaysa itong namang bilasa na. Maano ka? Maasar ka dito sa ganitong klaseng mga tao na parang walang mga pinag-aralan. Banggitin ko yung mga dyan sa Kongreso ngayon na nagsayang lang tayo ng pangpasweldo yung mga yan. Itong si Franz Castro, Raul Manuel, itong si Arlene Brusas at saka si Paduano. Ang sayang ng natin yan, pinagsusweldo natin yung mga yan. Mga makakaliwang grupo yung mga yan eh. May mga bad record yan mga yan. Pero saan sila ngayon namamayagpag? Diyan sa Kongreso, sila pa yung nagpapakulong ng mga, itong si Paduano, pinapakulong nga yung mga general dyan, mga kernel. Grabe na talaga ang mga tao diyan sa Kongreso ngayon. Sana man lang itong sunod na taon, patapos natin itong 2025, di na natin makita itong mga to. Kasi kasalanan din natin yan, bakit binoto yung mga party list nila. Alam na natin kung bakit sila nandyan. Di sila nagprotekto sa protektahan ng gobyerno, protektahan nila yung sarili lang ng kapakanan nila. Yung mga NPA. Kaya sila galit sa mga Duterte kasi dinudurog kasi ng mga Duterte ang NPA noon. Kaya sila ngayon, ang pagkakataon na balikan natin to. Pinagkamali sila kasi si VP Sara nandyan. Pag yan ang magiging presidente, durog na durog lahat yan mga yan. Sigurado matutunaw yan. Ang bastos ni Franz Castro, nakita naman natin kung paano siya magsalita sa dating Pangulo. Tapos, ang pa niya noon, parang niya pa na talo ang katalinuhan ng dating Pangulo kaysa kanya. Kaya ito yung mga tao na di na natin to pwedeng hayaan natin na makabalik pa dyan kasi wala naman tayo itong idudulot na maganda dyan mga yan sa ginagawa nila dyan sa Kongreso. Nandyan pa sila dyan tapos panggugulo lang.